Hey everyone! So, meron tayong new lesson. Based sa comment and sa mga feedback na nakuha namin sa mga student is parang nag-iba yung interface ni Google from signing up at saka yung dashboard. Ngayon, I think para mas maging accurate yung experience. So gumawa kami ng supplemental video ni JA na ang gagawin is siya yung magsa-sign up. As a student, i-guide ko siya. Pero don't worry, dun sa mga medyo advanced naman, gumawa din ako ng video. Nirecord ko ulit yung video. Ngayon lang, what's the date today? December 22, para makover namin yung interface change sa Google. Okay? So, GA, ready ka na? Ready, ready. Okay. Okay, so punta ka sa ads.google.com. Okay. Yan. Okay, so the first thing na kailangan mo gawin is click mo yung start now. Upper right. Okay. Dito kasi, pwede mong gamitin yung sarili, yung account mo. Kung meron ka ng email or Gmail, pwede mong gamitin yon. Okay. Pwede ka rin, kung wala ka pa or gusto mong gumamit ng iba, pwede mong mag-create ka ng account. So, ang gagawin natin para dito is mag-start tayo dun sa create account. Okay. Yung assuming na wala ka pang, Okay. wala pa talaga lahat. So, Okay. mag-create tayo ng account mo. So, So, anything. for my personal use ba, for my child, for work and business, personal use, it's okay. Okay Since, lang. remember guys, itong video na to, itong ginagawa nating signing up na to is para lang ma-test ninyo paano gumawa ng new account, okay? And kasi ang mga kung yung mga client na makukuha mo or kung makakakuha ng client, meron na yan, either meron na siyang sarili niyang Google Ads account most of the time, yun yung case. Ngayon, kung wala siyang sarili niyang Google Ads account, kailangan mo lang siyang i-guide sa pagsa-sign up. Hindi mo ira-run yung campaign sa sarili mong account. Remember, gagawin lang natin to for demonstration. Okay? For practice. So, okay lang kung for your personal use or kaya for work or my business. What if for business na? Ito na din yung gagamitin mo for your business. So, okay lang na gamitin mo for work or my business. Okay? So, either dun sa, wag lang yung for my child. Okay, okay. So, Yep. recap ko lang sa one sentence. This is to demonstrate paano gumawa ng sarili mo account, which you can apply din, kunyari, sa paggawa ng account kaya ng iba, ng clients or whatnot. But, important, hindi ka mag-run ng ads sa sarili mo account. It has to be your client's account. Which Yes. means you either create an account for your client or use your client's existing account. Yes. Okay, alright. So this one, gawin natin na Personal use. personal use. Okay. Lagay ako ng name, first name. Sinasabi niya last name optional. Pwede ba dapat nagma-match dun sa sa yung billing info, billing details. Kaya Yes. mandatory na kahit sinabing Well, optional, dapat meron para yep. match. Kasi pag nag-undergo ka ng advertiser verification, kailangan mag-match kasi yan. Pero since, remember, this is just for testing, so okay, kung sabi niya optional, so okay lang wag kang maglagay, pero aabot tayo dun sa part ng billing. Sige. Pero lagay mo na yung last name Lagay mo. ko na. It's not, hindi siya big deal. So lagay na lang natin yung last name. I mean, wag tayong Wala stuck na dun sa isipin. last name. Yes. Yeah. Okay. Now, Kahit hindi tamang, kahit hindi totoong birthday ang lagay mo. It's okay. birthday. This is just testing. 15, 19, 69, 79. Okay. Kaya ganyan na ako katanda. Yeah. Gender. I'd rather not see. Oh, secretive. Okay. Next. Okay, next. Okay. Okay. Existing email. The bago. No? Yeah. So either get a Gmail address instead, or alam mo yun,
any email na meron ka na say for I think get a Gmail address na lang para lahat to fresh. Sige. Get Gmail. Sige. Eto, para yeah, bago. Next. Recovery. I think you can skip that part. Yeah. Okay, next. And then privacy and terms, since wala kang choice, scroll down, wala kang choice, agree ka lang. Ayan na yan. Okay. Ayan, madaming na-stuck dyan, okay? So, hindi mo kailangan mag-create ng campaign na, okay? Meron sa baba, nakalagay, skip campaign creation. Okay? Hindi dito yung part na mag-create tayo. Click skip campaign creation. Okay. Itong nasa baba, skip campaign creation. Ayan. So, yan, dinala ka na niya agad sa billing. So, Billing. ang question ng isang student natin is, safe ba maglagay ng billing? Kasi, what if ma-charge ka? Yes. As long as walang nagra-run na campaign, hindi ka ma-charge. So, kailangan mo talagang maglagay ng billing. Kailangan mo i-connect yung card mo. What if wala kang card? Sa totoo niya, hindi ko pa na-try. Hindi ko pa na-try yun. So, kung gusto mo mag-Google Ads, you need a card. Debit card yan or credit card. Okay? So, kailangan mo siyang ilagay. Mag-charge si Google ng small amount kasi ito-test niya yung card. So, continue tayo dito sa paglalagay ng business information. Pero baka malito ka. Diba pinili natin kanina, nag-sign up ka is individual. Bakit kailangan niya ng business information? Kasi ina-assume ni Google na mag-run ka ng campaign as a business. Okay? So, kailangan mo ng business information. Kasi nasabi ko na hindi mo to i-run, hindi ka mag-run ng client campaign sa sarili mong Google Ads account. Kailangan sa client to. So, ikaw ngayon, so this is just for testing. So, lagay mo lang yung name mo at saka yung address mo. Yan. Okay. Lagay lang natin kung tama yan, JA. Tama ba yung country? Philippines. Tayong ng Philippines sa Philippine peso. Okay. So, yun yung card mo, no? Peso. Yes, peso. Yung okay. Card mo to. Continue. Yan, sa kagandahan nito, no? Ikaw, nagde-demo ka as a student, Philippine peso. Yung sinute ko kasi na, sinute ko na lesson is using using CAD. Okay. So, at least meron silang, yung paano kung yung client mo is nasa US or nasa Canada. So, at least yun, meron ka nakita mo na yung step. So, ito naman yung Philippine step. Okay. Meron akong gusto i-point out dito, Jay. Sa mga, nakikita mo to, spend 20,000, get 20,000. Isa tong magandang offer. Kung new business ka, ha, first time mo mag-advertise sa Google, kaka-create lang ng account mo. Kaka-create. So, ito pwede mo itong i-offer sa prospective client mo. Kung gusto niyang mag-advertise sa Google, so once nakapag-spend na siya ng 20,000 in 2 months, or less than 2 months, hanggang sa February 21, bibigyan siya ng 20,000 ni Google na spend niya free. O, di ba? Ang galing nun. Mag-spend ka ng 20,000, may 20,000 ka. Ano to, clarification nila. Get 20,000 din to na credits. Pag sinabing in credit, ano yun? Pabayaran mo rin yun eventually? Hindi. Okay. Yun yung bill mo. Di ba? Yung bill kasi, na-charge siya sa card mo. So, may 20,000 credit ka. So, meron kang, ma-apply siya sa'yo. Parang meron kang free na 20,000 credit to run ads. Ganun siya. Okay. So, ibig sabihin, gumastos ako ng 20,000, tapos binigyan ako ng 20,000 in credit. Ginamit ko yung 20,000 na yun. Hindi ako ma-charge for that. Tama ba? Doon sa second 20,000. Uy, ayos. Yes. Ayos. Okay. So, JA, gets mo na to, no? Kung paano mo gagamitin to, para mo to yung offer sa prospective client mo na kung hindi pa siya nag-run ng ads,
eligible siya makakuha ng 20,000 na ad credit, hindi cash. Gets ko. Okay. And ito, can you take a quick look at this lang sa terms and conditions? Sige. Pag-click kasi, meron siyang, meron siyang yun, yung policy na nagbabago from country to country. So, para sure, would you say it would be a good idea na i-check nila yung policy sa country Yes, na of kung course. saan sila? Kasi possible kasi pag hindi mo nakita yung offer kanina, hindi yung client mo, yung country kung saan siya, hindi eligible for the credit or dun sa offer. Okay. Alright. So, yun guys. And yun nga, Possible na iba sa inyo hindi to makikita. possible. Tapos yun nga, yung question na isa pa, paano kung may account na nag-run na? Kung may account na, walang ganito. Wala. So, new lang na offer. Alright. Thank you. Sige. Okay, proceed tayo, no? Account type. Account type, okay. Typically, organization yan. Okay? So, okay lang naman na individual ngayon kasi nagte-test lang tayo. Okay. What if si client, wala siyang business permit, hindi siya registered, pinopromote lang niya yung sarili niya, I'm a coach. An online coach, wala ako registered. Hindi pwede. Okay. Ano yun? Kailangan mo ng business information. Yes. Ewan ko, wala pa ako na-encounter na ganun. Baka mali ako kasi puro company kasi niraran ko. If individual yung niraran mo, I don't think kailangan natin basahin. Message mo ako, basahin natin yung terms and conditions for individual. Hindi ako nag-run for individual. Kaya hindi ako expert sa individual. Okay? Or lahat ng account type or organization. Gets. Ano din naman if individual tas you're running a business, I think you see rules that should still apply, technically speaking. Kasi, di ba, i-register mo pa rin yan. Yes. Tapos, yun yung question ko dito. Yung name ko ba? Go ahead. Alam mo yun, if ayaw niya, wala siyang business registration, hindi ko na siya kukunin na client. Hindi diba? pa pasakitin yung ulo ko. Yun lang yun. Kasi you need to, para maging successful ka, tulungan mo din sarili mo. Huwag mong papatusin yung mga fly-by-night na company. Tama. Good point. Very good point. Advice lang yun. Nasa sa inyo pa din yung ano. Tama, pag ginawa nyo guys, walang sisihan. Yeah. Okay. Yeah. Organization name, pwede mo munang gamitin yung name mo. Okay. Yung name sa card ko, as it is. It's okay. Yeah. So, kanyari pala. Kasi yung nakalagay sa card. Okay. So, pause muna tayo dito, GA. Ang next step dito is, add mo lahat ng credit card details mo, pati yung address mo. Okay? Pero, hindi na natin to papakita after, no? Para safe lang. Sige. Okay? Tapos, after nyan, scroll down ka. Okay. Nakikita mo to, you'll see a temporary 1,000 pesos authorization on your card. Yan yung sinasabi ko kanina na ma-charge ka. Yes. Yan. Lagay mo lang yung card mo, JA. Pause lang natin yung video. Tapos, pag sa Philippines, no, medyo may tatlong option. Tama ba, JA? Yes. Ayan. Pwede kang debit credit, GCash. Hindi ko alam na pwede yung GCash. Sa totoo lang. Kasi wala akong, alam ko lang talaga dati is credit card and PayPal. So, it's good to know na pwede na ang GCash. So, pinaka-safe is mag-GCash kung nasa Philippines ka, I think. Di ba? Okay, so, that's good to know, GA. Patingin niya pag GCash. Pag GCash? Kasi nung nag-shoot tayo, wala pang GCash eh. Wala pa. Yun. Scroll down. Oh, nice. Okay. I think, try na lang natin yung GCash. Kasi karamihan ng nasa Philippines ay GCash. Kasi doon sa video na isa, pinakita ko na yung sa credit card eh. Okay. Sige. Try natin gamitin yung GCash para sa ibang student natin. Sige. Isang option lang daw, yun nandito sa akin, manual payments lang. Yeah. Pagka credit card, meron kang automatic. So balik ka doon sa credit card.
Yan. So sa credit card, meron kang option, click mo yan, manual payment or automatic payments. Yan. Click mo yung automatic payments. So, merong ano yan, merong threshold, may tinatawag sa threshold. Say for example, every 500 pesos, matcha-charge ka, ganon. So, pwede mo taasan yun. Try natin ipakita mamaya kung makikita na natin sa new account. Pero ako kasi sa mga account na minamanage namin, may pwede na kami maglagay na kung gaano kalaki, say for example, every 20,000 matcha-charge kami. So, it's like pwede kang mag-run muna ng ads na hindi ka na-charge. Yun yung maganda sa kanya. Nice. Ngayon, GA, na nalagay mo na yung information mo, no? Yung name and address mo. Kailangan mo mag-specify kasi manual payment to. Yes, Kailan yes. kailan ka matcha-charge? Pag ibig sabihin niya is pag umabot ng 1,000, matcha-charge ka na. So you have to make sure na merong laman yung GCash mo. May client kami dati, kasi ayaw mo, matagal kasi, ilang araw din yata pag nagkaroon ka ng payment problem, ilang araw din bago ma-resolve yun. Alam mo yun, isipin mo yung mawawalang opportunity sa'yo kung dahil lang nakalimutan mong maglagay ng money sa debit mo, ilang araw din bago mag-run yung campaign mo. Ayan. And hindi siya magandang history sa Tama. Google. I agree. So, because sinabi mo yan, titignan ka, may laman ba yung Gcash ko in the first place? Kasi di ba, may verification Ay, this is okay. I at least kailangan mo ng, sorry. Kailangan mo at least 1,000, no? Kasi mag-charge siya eh. Pero I'm sure may magtatanong, 1,000 ba yung minimum? Pwede bang 500? Depende sa budget mo. Kung kunwari, ang budget mo, ang campaign mo is 100 pesos every day. So, gusto mo ba every day naglo-load ka ng 100? At least maglagay ka na, at least 1 week, di ba? At least 1 week. Yung 1,100 per day, mayroon ka lang, ano yan, 10 days? Tama? Tama, no? 100 per day times 10 days, tama. I mean, I think yun yung nag-make sense. Hindi yung everyday naglo-load ka. Load ka na 100. Dang! Hassle. Yeah. Hassle. And ano lang yan? Hindi din siguro ako mag-run ng campaign kung gano'n yung client ko. Ganun. Tama. Hindi ko siya kukunin. Tama. Pero ako lang yun Ako din yung Pero, nire-recommend ko lang na, punta tayo sa mga client na may pambayad ng ads. Kasi yun yung key para maging successful din tayo. Hindi lang yung skills natin. Okay. Para click mo din pala yung learn more kasi may mga countries na hindi available yung manual payments. So, yep. Available siya sa Philippines pero baka yung magiging client or client niyo hindi siya available sa kanya. Yan. So, yun yung reason. Sabi ko, for new accounts, hindi siya available. Kailangan mag-automatic para ma-finish yung pag-setup. Tapos, hindi daw pwede ma-switch to manual payments pag dito. I mean, ayos lang naman kasi mas less yung problemahin mo. Automatic eh. Had to show this lang para hindi mag-wonder na, bakit po wala yung manual payments dito? Kasi yung country mo nakalista dito. Okay, ako sa balik ko. Kaya, okay. Tapos, itong question din dito sa Google Ads terms. Have you ever had problems dun sa yung terms ng ads? Kasi marami ko di ba? Magiging honest na ako hindi ko binabasa yan. Unless may problem yung account. Yes, doon ko lang babasahin yan. Yun nga, di ba? Ang dami ako lang yun kasi masyado siya mahaba. Hindi ko... Kaya ang tanong ko, yung pwede lang basahin ninyo. Ako, basahin ninyo kasi, especially kung bago ka, kailangan at least may alam ka dun sa terms and sa terms ni Google. So, nire-recommend ko siyang basahin. Kasi sabi ko lang, pag nagsiset up ako ng account, di ko na siya binabasa. Kasi typically dun sa yung industry kasi na kino-cover namin, pare-pareho lang. Hindi naman kami nagko-cover ng iba-ibang industry eh. Yan. Kaya yun lang yung reason ko. Kaya hindi ko na siya binabasa. Kasi alam ko na yung terms and conditions dun sa industry na niraran namin. Yan lang. And mapapunta din kayo dun sa level na yun. Tama. Kung hindi ka magpapalit-palit ng industry.
So yun. So guys, Okay. check out ito, pati yung related na links. Para Mm. iwas lang kayo sa gotcha. May naman, Mm. explanations naman dun sa specific country, kunyari, sa Pilipinas, sabihin natin na. Oops, Yep, yun yung terms and conditions. So, terms and conditions, check na. yeah, nasa sa inyo na yan. Kayo na yung bahalang magbasa. Yes, yes. That having said that, if I remember correctly, so sabi ni Amira, isa sa typical na problems naman kasi nangyayari is hindi match yung name sa pambayad, kunyari. Yes. Yung Okay. business name at saka yung payment method, typically hindi nagmamatch. Kaya hindi sila, nagkaka-issue sila. So, kumbaga, dapat kung John Agustin Tan, o kunyari, as sabi ko, yung sa card ko, John Agustin Tan din dapat. Hindi And pwedeng yung John address. Tan lang. O, yung address din. Kung ano yung address ko, doon nakalagay dito, yun din dapat sa sa card. Sa payment method. Kasi pag hindi, guys, yun, magkakaproblema kayo. But you can change it naman. Pwede mong palitan Yes, yung mga pwedeng address. palitan. Kumbaga, sinasabi na natin para, okay, alam nyo na yung possible na problem. Yes. Para maiwasan. Okay. Sige. So, Okay. Then dito, one personalized campaign guidance. Yan. Yun yung ginagawa ko. Ginaguide ko na kita. So, no. Yes, no na. Yan. Thank you for your guidance. Nakuha ako ng libre. Mahal to, guys. Then, submit. Okay. Ayan na. Yung GCash. Ayan. So, yan. Continue ka. Mapupunta ka sa GCash. So, ayan. Kailangan lang natin i-blur tong part na to. Okay. Pero scan lang daw. Scan mo siya. Tignan natin. Baka hindi na. Maybe, unless sobrang secure nila na after scan, hihingi pa ng OTP, tapos papa-enter pa yung PIN ko. Kahit nasa app ko na mismo na GCash. Grabe yun Pero extreme security. Ayos. Mas mahirap na hack. Let's see if gagana yung QR code nila. Processing. Auto-debit authorization, online payments linking. Hang in there while we prepare a few things for you. This merchant would like to access your GCash account. By linking GCash, your account will be auto-debited for each of your purchases. Tapos enable G-Credit as backup for online payments. Okay, sige. Uncheck ko yun para safe. Hindi na uncheck saan. Oh well. Sige, authorize. Baka dahil basa yung screen. Ayun, sabi na may OTP na hihingin. Super secure. Enter natin yung OTP. Sa phone ko ito ginagawa, guys. Kaya hindi ayun, online payment linking successful. You will receive a text message confirming the successful linking of your account with this merchant. Ayan. Okay. So, nag-proceed. Nice. Okay. Nice. Okay. Submit. Okay. Tapos nag-text ka. You have now successfully linked your GCash account to Google Pay. Sige, so, ayos. Ang simple lang ng pag may GCash, Yes. Simple lang. Galing lang. And check ko yung balance ko. Yun nga. 1K yung scenario siya. Pwede babalik naman to. Nice. Okay. Click mo lang yan yung continue to your account. Continue to your account. Yeah. Ayan. So, pasok na. Ayan, GA, yan yung bagong interface ng Google. Yan yung bagong dashboard niya. If you remember sa mga previous recordings natin, hindi ganito yung itsura ng dashboard. So, yung mga student natin actually naguluhan kasi ito na yung nakikita nilang dashboard. Hindi siya yung katulad nung pinakita natin.
yung tools, billing, admin, may goals pa, wala man yung dati sa ano. So itong mga tools, billing, admin, dati nasa taas yan, sa upper, yung kung nasan yung search, appearance, refresh, dati nasa taas yan, sa tawag dyan, tools and settings. Ngayon Mhm. nandito na sila sa ano, sa gilid, no? Mhm. Mhm. Ako, personally, mas comfortable ako dun sa old appearance niya, no? So, kung babalik tayo dun sa old appearance, hanggat hindi tayo pino-force ni Google to adapt the new appearance, babalik ako dun sa old appearance. Kasi ako, dun din ako sanay eh. So, click mo yung appearance sa taas, Mhm. tapos use previous design. Then, sabihin mo lang is, I don't have time to learn a new layout. Ah, Yes. ah. Boom! Ayan. So, yan yung doon sa mga... Kasi mahihirapan kayo guys na sundan yung ibang videos, mga succeeding videos, pagka yung new interface yung ginamit ninyo. Okay? Dito tayo sa tools, doon tayo sa old appearance para consistent yung mga videos. Pag ano. Okay. Ayan na. Na-explain na natin tong interface na to Yeah! sa mga ano natin, student, sa mga succeeding lessons na. Tapos, so ito lang gagawin mo. Ready ka na to create a new campaign. Yay! Yes, So okay. yan Thanks guys, JA sa ano sa pag-demo. welcome and thank you din sa pag-guide sa akin. Yes, of course, teamwork. Yeah. So Okay. kung kaya ko gawin guys, kaya Mhm. nyo rin. And Kailangan nyo if nga you have lang. question, no, continue asking questions. Yes, yes. Continue asking questions lang.